Hey, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Kahapon napagbotohan na yung mga unang level ng impeachment case ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung inyong matatandaan, no, nandyan na po yan sa Committee on Justice dyan sa House of Representatives at kinakailangan po yan dumaan sa mga level, no? Explain lang natin ito ng simple, no? May mga kailangan ma-determine na sufficiency. Di ba ba? Sufficiency in form, sufficiency in substance, at kinakailangan magkaroon po ng pagdinig ng both sides. Di ba? Nagiging maingat ang House of Representatives dito, lalo na po itong House Justice Committee, na dumaan ito sa tamang proseso. Kasi kung hindi na naman po yan dadaan sa tamang proseso, baka mangyari na naman po yung nangyari last year sa impeachment case ni Sara Duterte na idineklarang unconstitutional ng Supreme Court. No, ayaw na natin mangyari yan. Yung kay Pangulong Bongbong Marcos, ako very confident, 1,000,000% mababasura yan. Umakyat man ng plenaryo yan, hindi makakakuha ng enough number yan. Itong level na to, na na-determine nila na sufficient in form. Okay, sufficient in form. Ibig sabihin po, kumbaga sa Tagalog, yung forma po nito, yung pinagdaanan ng pagfa-file ng impeachment case, lumusot. Di ba? Ito po duly endorsed ng isang miyembro ng House of Representatives. Yung reklamo pong isinampa sa Secretary General na ipinasa, iyan po permado. Kumbaga, ito lang yung basic requirements. Di ba? Kumbaga, parang nag-a-apply ka ng college entrance exam, di ba? Chine-check yung mga basic requirements. Dito sa basic requirements na to, kumbaga ang tawag niyan, documentary requirements lang. Sige, para mas simple, no? Yung documentary requirements, lumusot. Hindi pa natin pinag-uusapan yung sufficiency in substance. Doon sa sufficiency in substance, sa Tagalog ng substance, sustansya, no? Not directly Tagalog translation ng substance, no? Kumbaga, yung sustansya, yung nilalaman. Kung may mga allegation sila, yan, betrayal of public trust, ano yung mga grounds, ano yung mga ebidensya para i-support yung grounds na yun na ang presidente binitray yung public trust. Doon mahihirapan itong mga impeachment cases. Dalawa kasi yan kinonsolidate nila yan kasi pag dumatay sa House Justice Committee, they consolidated yan into one. Meron bang substance? May laman ba? Kasi kung may laman yan, uusad yan. Kasi kung may laman yan, makakakuha yan ng boto sa House of Representatives. Pero ako confident ako, walang laman. Anong binitray na public trust ng ating presidente? Kesyo daw ito ang nag-enable sa corruption, sa flood control scams. Ito daw po ang nagpahintulot dito sa mga flood control scams na yan. Siya daw po ang nakinabang nagkaroon ng kickback dito sa mga flood control scams. Kabaliktaran ng lahat ng nangyayari. Di ba? Paano si Marcos ang makikinabang dyan? Siya nga nagbulgar niyan. Unang-una, kung alam, ito common sense lang ito Hindi na kailangan umakyat pa ng impeachment Hindi na kailangan magkaroon ng kaso-kaso pa dyan Common sense lang yan. Hindi ganun katanga ang presidente na idideklara niya yung war on corruption sa mismong House of Representatives, knowing na yung mga mambabatas na yan, yung mga contractor na yan, mayayaman yan. Kaya siyang, kung siya may kasalanan na, kung involved ang presidente, kaya siyang hanapan ng ebidensya, hanggang sa dulo, madiin siya. Kung ang presidente talaga ay corrupt, kung presidente talaga may kapakanan dyan sa flood control scams na yan, sa tingin nyo, ibubulgar niya yan? Definitely hindi. Yun yung common sense Yun yung basic question na hindi ninyo maintindihan. Malinaw na malinaw. Walang kinalaman ng presidente dyan. Kasi nga, kung may kinalaman siya, bakit niya ipapahamak yung kanyang sarili? Bakit niya isusugal yung kanyang political capital, ang pagiging Marcos? Andiyan pa si Sandro Marcos, so malaking potensyal maging presidente. Pero anong ginawa ng presidente? Hindi kailangan natin ibulgar yan. Nangyayari na ito for the longest time, for decades. Nangyayari na yung korupsyon na yan. Kaya hindi umaasenso ng asenso ang Pilipinas dahil sa matinding korupsyon na yan. Kailangan natin itigil yan. Kasi napakayaman ng bansa. Inuubos lang yung resources nito mga korap na mga magnanakaw na politiko. Diba? Sige, pag-usapan natin ito. Ako confident naman, even the palace, ang Malacanang may narinig ka ba na nag-hire na ng 16 lawyers yan para i-depensa yung sarili? Definitely hindi.
Hindi kagaya ni Sara Duterte, mag-hire ng 16 lawyers. O sige, another case, sige, mag-hire ng additional lawyers. Kasi kinakabahan sila, paano didepensa? Ang Malacanang, may nabalitaan ka ba? Meron ba silang sinabi na ready na yung kanilang mga abogado, ready na yung 16 lawyers para ipagtanggol ang presidente dito sa impeachment trial? Hindi. Kasi walang necessity. Hindi kailangan. Okay, inform. Sige, pag-usapan natin ito pagiging okay, inform. Kasi for sure, nadaanan na natin yan, di ba? Impeachment ni Corona, marami pang impeachment cases no, na dumaan. Pero syempre, nakalimutan natin yung mga proseso dyan. In fact, yung iba, sabi nga nila, may mga bagong ruling ang Korte Suprema pagdating sa mga impeachment processes. No? So pag-usapan natin ito, nasa level, kumbaga sa bakbakan, level 1 pa lang po tayo ha. Nasa level 1, ito nasa headline po ng Inquirer.net, no? Impeachment complaints versus Marcos, okay in form. Huwag kayo malilito ha. May tinutukoy tayo, sufficiency in form, sufficiency in substance. Dito muna tayo sa form. Sa form, ito kumbaga yung mga documentary requirements, no? Ito sa substance, ito yung may mga ebidensya na kayo na magpapatunay doon sa inyong mga aligasyon. Dito, madali lang yan kasi basic lang yan. Parang may checklist ka lang eh. O, pinirmahan ba yan ng mababatas na nag-endorse? May resolusyon no, na nag-endorse? Diba? Yung nagreklamo, permado ba yan? Etc. Kumbaga basic. Dito sa sufficiency in substance, may laman na ba yan? May sustansya ba yung inyong mga aligasyon? Makikita ba doon sa inyong mga ebidensya, uy, mukhang ginawa ni Marcos. Yung probability ba? Probability na ginawa niya yung krimen na yan, doon sa ebidensya, makikita. Yan ang mahirapan silang i-depensa. Anyway, sige, pag-usapan natin ito. The two impeachment complaints filed so far against President Ferdinand Marcos Jr. were declared sufficient in form. Huwag mo na magdiwang ha. Yung mga DDS, yehey! Sabi nila, yehey! Sufficient sufficient in form. Yung impeachment case, yung dalawang impeachment case ni PBBM. Huwag kayo magdiwang. Basic yan, no? Declared sufficient in form by the House of Representatives panel that began the impeachment proceedings on Monday. Ang bilis, kahapon lang yan. Ngayon, Martes po. Ay, alam ko, they will conduct another hearing today, no? Actually, dapat madaliin nila kasi may bago na eh. Yung kay Sara, di ba? Kahapon na isang pa na yung impeachment case ni Sara Duterte, no? So, kailangan mabilisin ito para matapos agad yung kay Presidente. The House Committee on Justice will determine the substance of the complaints in today's hearing. Ngayon, tama nga tayo. Ngayong araw nga, no? The committee on Monday also effectively consolidated the complaints, although its chair, si Batangas Representative Kong Jervil Luistro, clarified that their physical or formal merging will only take place alongside the determination of probable cause. Correct. Hindi kagaya kasi ng parang gumagawa ka ng batas, di ba? Pag kinosolid, ibig sabihin, kasi pag gumawa ka ng batas, di ba, may version dapat ang House of Representatives, may version dapat ang Senado. Di ba? Parehas yan may version eh. Tapos pagsasamahin nila yan, i-consolidate nila yan, kailangan maging isa na lang yan. Pag naging isa na lang yan, yan yung inaakyat na sa presidente, pipirmahan mo. So, yun yung proseso ng consolidation. Pero ang ina-explain dito, natututo tayo kay Kong Jervil Luistro, no? Yung pag-merge ng physical document. O, sige, para ma-imagine niyo, yung printout, let's say 16 pages yung isinampa, impeachment case 1. Yung isa, 45 pages. Example lang to ha, 45 pages yung impeachment 2. Kapag sinabi mong consolidation, pinagsasama mo yan, di ba, mini-merge. Pero sa impeachment case, yung physical merging, hindi nangyayari. In short, hindi kagaya sa House of Representatives, sa Senado, nag-uusap-usap sila, o sige, ganitong version gamitin natin, o itong line ang gamitin natin, itong argument ang gamitin natin, etc. Sa impeachment consolidation, hindi ganyan. Nagkakaroon lang po ng merging o consolidation doon sa pag-determine ng probable cause. Diba? Kumbaga sa more on na ito eh, more on the committee report na okay, base sa impeachment case 1, ganito yung kanilang grounds, ito po connected or inline sa grounds na mention sa impeachment 2, etc. Consolidated na po. As one nila para hindi ka naman masasayang yung oras sila dyan. The complaints filed respectively by lawyer Andre De Jesus and the Makabayan Coalition were tackled separately, with Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez moving to declare the complaint by De Jesus sufficient in form. Okay, walang dapat ipangamba dyan. Ako agree. Kasi, kumbaga, basic yan eh. Common sense yan eh. Pag mag-file ka ng impeachment case, malinaw na malinaw, yung basic requirements, dapat kompleto mo. Kasi kung hindi kompleto, magiging chabit ka lang yan. Mula ka sa grupo ni Mike Defensor, sa mga tatanga-tangang grupo,
Di ba? Mag-file ka ba naman ng impeachment case? Walang mag-i-endorso. Eh, basic yan eh. Di ba? Tinan mo sa konstitusyon, nakalagay, dapat i-endorso ng isang miyembro. Isang miyembro lang ha, ng House of Representatives. Pero nagpunta sila ng House of Representatives without that member of the Congress endorsing the said impeachment complaint. Diba? Common sense eh. Mga botlogs eh. Yun, kung sakali, yung impeachment case nila Chavit Singson, kung dumaan sa House Committee yan, yung sufficiency inform pa lang level, X na agad sila eh. Kasi walang endorsement ng isang mambabatas eh. Ganun lang yun eh. Manila Representative Bienvenido Abante Jr. however argued otherwise, prompting Luistro to bring the matter to a vote. Exactly. I did not properly hear the explanation of the sufficiency in form, and that is what I would like to hear. And because of it, or because of this, I object, sabi ni Abante. Okay. Yung reason niya naman kasi ni Abante, hindi niya narinig yung explanation. Diba? Siguro, dito lang, kung late siya o hindi siya nakikinig, etc. Anyway, hindi yun issue, no? This led to 46 committee members present moving to declare the De Jesus complaint sufficient in form. While Abante voted against it and one lawmaker abstained, the committee has not identified the positions taken by the committee members during the vote. As for the Makabayan complaint, Rodriguez said his copy was not signed by a notary public. Luistro then clarified that the complaint was checked thoroughly. This complaint was also put to a vote with 35 members voting to declare it sufficient in form, 9 voting otherwise, and 1 abstaining. So, malinaw na malinaw. Regardless yan, kung kay De Jesus man yan o sa Makabayan Black man yan, yung parehong complaint lumusot po doon sa level 1, yung sufficiency in form. Wala pa pong dapat ipangamba. Ako nakabahan na matatanggal ang presidente. Hindi matatanggal ang presidente dahil sa impeachment, no? Malabong mangyari na matanggal ang presidente dahil sa impeachment. Si Sara pwede pa. Si Sara kasi matibay na yung mga ebidensya eh. Andiyan na yung mga articles of impeachment. Nakalatag na lahat ng articles of impeachment dyan eh. So, walang kawala dyan si Sara, pero si Presidente Marcos, I doubt it ka-coffee na matatanggal siya bilang isang presidente na tanggal dahil sa impeachment complaint. O siya, sige. Antabayan na natin kung ano mangyayari, yung sufficiency in substance, yun, in a way, important yun, no? Important na level yun, kung ma-determine nila kung sufficient in substance yung ilalabas o mapagmimitingan ngayon ng House Justice Committee. I will update you, ka-coffee, once na lumabas na po yung resulta sa ginagawa nilang pagdinig ngayon sa House of Representatives. O siya, sige, i-komento po ang inyong opinion. May mga gusto po kayong sabihin, ilagay lang po dyan sa comment section. Baka may mga nais kayong iparating, may mga negative reactions, may comments kayo about the impeachment of the president as well as impeachment doon kay Sara Duterte, i-comment lang dyan sa comment section. Yung mga nasa Facebook, oy, ka-coffee, maraming salamat dahil 300,000 na po tayo sa Facebook. Ayan, 302 to be exact, no? 302,000 na po tayo sa Facebook. Maraming salamat po sa mga patuloy po na sumusuporta. Baka di ka pa naka-follow, no? Nakikinig sa ating videos dyan sa Facebook. Baka di ka pa naka-follow, i-click nyo lang po yung follow nasa Facebook. Kung ikaw naman po ay nasa YouTube, sa baba, 470,000 na rin po tayo sa YouTube. Click nyo lang po yung subscribe. At kung nasa TikTok kayo, nakikinig kayo sa TikTok, i-click nyo na din po yung subscribe. Nandiyan sa taas. O siya, sige. Ako'y pansamantala muna magpapaalam, ka-coffee. No? Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po.